Ang dalawang anino sa disyerto. Sa gitna ng disyerto ng Kuwait, may dalawang aninong pilit na tinakpan ng katahimikan. Dalawang magkapatid. Isang pangarap na ginawang bangungot. Habang sarado ang mundo dahil sa pandemya, may mga krimeng hindi narinig, mga sigaw na hindi umabot sa tulong, at mga babaeng inagawan ng boses, pangalan at kalayaan. Isang kwentong hindi mo na dapat palampasin dahil maari ito ang katotohanang hindi kailanman ikwento sa balita. Kung gusto mo ng mga kwentong totoo, masakit at nagbibigay babala, i-like ang video, i-share para sa kaalaman at pindutin ang notification bell dito lang sa Tagalog Crime Diaries. Noong August 2020, sa gitna ng matinding init at mahigpit na lockdown sa Kuwait City, isang gusali sa likod ng Philippine Embassy ang nananatiling bukas sa kabila ng panganib, kakulangan ng pondo at limitadong tauhan. Sa panahong halos tumigil ang mundo dahil sa pandemya, ang gusaling ito ang nagsilbing huling kanlungan ng mga migranteng manggagawa, mga babaeng tumakas mula sa karahasan, na iligtas mula sa pang-aabuso o tahimik na isinuko ang sistemang dapat sana'y nagprotekta sa kanila. Tahimik ang paligid tuwing gabi. Madalas, tanging yabag ng gwardya at mahihinang hikbi mula sa mga silid ang maririnig. Sa ikalawang palapag, sa isang maliit na kwarto na may kupas na kortina at ilaw na palyado, nakaupo si Leah Mendoza, 24 years old. Nakayakap siya sa sarili, balot ng manipis na kumot kahit halos hindi na makagalaw ang init sa loob ng silid. Pawisan ng kanya noo, nanginginig ang mga kamay, at tila bawat paghinga ay may kasamang pagod na hindi na kayang ipaliwanag. Hawak niya ang isang lumang cellphone na basag ng screen. Wala na signal, halos hindi na magamit, ngunit hindi niya mabitawan. Para kay Leah, ang sirang cellphone na iyon ang huling piraso ng kanyang dating buhay. Patunay na minsan siyang may pamilya, may pangarap at may mundong hindi umiikot sa takot. Sa harap niya, tahimik na nakikinig ang isang Filipina volunteer. May hawak itong clipboard, maingit na isinusulat ang bawat detalye ng kanyang salaysay. Hindi siya sumisingit. Alam niyang hindi madaling magsalita kapag ang bawat alaala ay sugat na muling bumubukas. Pautal-utal magsalita si Leah. Bawat salita ay tila hinuhugot mula sa kaibuturan ng isang pusong matagal nang napagod. Hindi ko na po maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Basta po, gabi-gabi, parang hindi na po akin ang katawan ko. Huminto siya, lumunok. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Ilang segundo siyang nanahimik bago muling nagsalita, tila nag-iipon ng lakas. May kapatid po ako dito, si Mara. Baka nandoon pa rin siya. Sa puntong iyon, tumigil sandali ang ballpen ng volunteer. Isa itong detalye na hindi maaaring baliwalain. Ang magkapatid na Leah at Mara Mendoza ay lumaki sa San Jose, Nueva Ecija. Sa isang baryong ang lupa ay tuyo at ang pangarap ay madalas natutuyo rin. Ang kanilang ama ay isang tenant farmer na umaasa sa ani ng palay na madalas masira ng bagyo o tagtuyot. Ang kanilang ina naman ay naglalako ng gulay tuwing umaga. Kung may maibenta, may ulam. Kung wala, asin at kanin ang hapunan. Maaga pa lamang ay natutunan na ng magkapatid ang salitang tiis. Kapag may ani, masaya ang pamilya. Kapag wala, tahimik ang bahay. Si Mara, ang panganay na 29 years old, ang unang nagsakripisyo. Sa murang edad, iniwan niya ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo upang tumulong sa pamilya. Siya ang naging pangalawang magulang ni Leah. Nag-alaga, nagdisiplina, nagbigay ng payo at nagprotekta sa tuwing may problema.
Si Leah naman ang bunso. Tahimik, masunurin, at palaging naniniwalang balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay basta't magsikap lang. Sa bawat sulat ng teacher sa paaralan, sinasabi siya raw ay may potensyal. Ngunit ang potensyal ay hindi sapat upang punan ng sikmurang kumakalam. Noong 2019, matapos ang sunod-sunod na bagyo at pagkakabaon sa utang ng pamilya, nagpasya silang subukan ng kapalaran sa ibang bansa. Isang recruitment agency sa Maynila ang nag-alok sa kanila ng trabaho bilang domestic helper sa Middle East. Maayos daw ang kontrata, legal, safe. Sa orientation, paulit-ulit ang bili ng ahensya. Kung may problema, tumawag agad sa embahada. Ngunit wala nagsabi kung ano ang gagawin kapag kinuha ang iyong cellphone, passport at boses kapag ikaw ay ginawang tahimik sa isang banyagang tahanan. Matapos ang 3 buwang training, parehong natanggap ang magkapatid, ngunit sa magkaibang lugar sa Kuwait. Si Leah ay tinalaga sa Salmiya sa bahay ng isang negosyanteng Kuwaiti na si Hassan Al-Fayed at ng kanyang asawa na si Nora Al-Fayed. Si Mara naman ay sa Jabriya, sa isang pamilyang kilala raw sa kanilang komunidad bilang relihiyoso at maayos. Sina Abdul Rahman Al-Sayed at ng asawang si Fatima Al-Sayed. Noong araw ng kanilang pag-alis, magkatabi silang nakaupo sa airport. Pareho silang kinakabahan, ngunit tumaasang ito na simula ng pagbabago ng kanilang buhay. Mag-ingat ka, sabi ni Mara habang mahigpit na hawak ang kamay ng kapatid. Text mo ako palagi, sagot ni Leah. Pilit nang umingiti kahit may kaba sa dibdib. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataong may hawak silang cellphone ng walang bantay, nang walang takot. Sa Salmiya, agad naramdaman ni Leah ang bigat ng responsibilidad. Wala siyang malinaw na oras ng trabaho. Gumigising siya bago magbukang liwayway at natutulog kung kailan matapos ang lahat ng gawain kung papayagan. Walang pahinga, walang day off. Walang tanong kung kaya pa ba niya. Sa unang buwan, tiniis niya ang lahat. Inisip niyang normal lang ito. Ganito raw talaga ang buhay ng isang OFW. Kailangan magtiis para sa pamilya. Hanggang isang gabi, habang naglilinis siya ng kusina, naramdaman niya ang presensya ng kanyang among lalaki sa likuran niya. Hindi ito nagsalita, hindi siya tinawag. Basta bigla na lamang humawak. Nanigas ang buong katawan ni Leah. Nasubukan niyang umiwas, lalo lamang siyang pinisil, mas mariin, mas mapangahas. Kinabukasan, nang maglakas loob siyang magsumbong sa among babae, sinampal siya nito. Sinisira mo ang pamilya namin. Sigaw nito kasabay ng pagbabanta. Ilang oras matapos iyon, kinuha ang kanyang passport at cellphone. Tinakot siya na ipapakulong kung magsusumbong. Sinabing walang naniniwala sa kanya. Isa lamang siyang dayuhang katulong. Mula noon, gabi-gabi na lamang ang takot. Araw-araw unti-unting nauubos ang kanyang lakas at pag-asa. Sa Jabriya, mas maayos ang unang mga buwan ni Mara. May pahinga, may pagkain, may sahod. Nakakapagpadala siya sa pamilya at nakakausap si Leah paminsan-minsan hanggang sa biglang tumigil ang komunikasyon. Nagbago ang lahat nang dumating ang pamangkin ng kanyang amo, si Yusef, 27 years old, walang trabaho at palaging lasing. Nagsimula ito sa mga biro at titig, mga salitang may kahulugan kahit walang direktang sinasabi. Hanggang isang gabi, bigla nitong binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Naglakas loob si Mara na magsumbong sa among babae. Umaasang maiintindihan siya. Ngunit sa halip na tulungan, binalaan siya. Kung magsasalita ka pa, ikaw mawawala dito. Kinabukasan, nawala ang kanyang passport at cellphone. Mula noon,
Naging bilanggo rin siya, sa ibang bahay, sa ibang kamay, ngunit parehong bangungot. Noong September 2020, matapos ang isa na namang gabi ng pananakit, nakakita ng pagkakataon si Leah. Naiwan ng amo ang gate na bahagyang bukas. Walang tsinelas, walang pera, walang kasiguraduhan kung saan pupunta. Tumakbo siya. Sa tulong ng isang Nepali worker na nakakita sa kanyang kalagayan, nakarating siya sa shelter ng embahada. Doon niya unang naramdaman ng kaunting ginhawa kahit pansamantala. At doon niya muling binanggit ang pangalan ni Mara. Agad na kumilos ang Philippine Embassy. Ngunit walang updated address si Mara. Hindi na rin sumasagot ang recruitment agency. May mga dokumentong kulang, may mga detalyeng sinadyang hindi i-update. Sa tulong ng local authorities, sinubukan at sinimula ng tahimik ngunit sistematikong operasyon. Noong October 2020, nang bumisita ang mga opisyal sa bahay ng employer ni Mara, mariin nitong itinanggi na may kasambahay silang Pilipina. Ngunit mula sa likod ng bahay, may narinig silang iyak. Nang buksan ng pinto, naroon si Mara. Payat, maputla, may pasa sa braso at sugat sa hita. Buhay pero halos wala ng lakas. Sa shelter, muli nagkita ang magkapatid matapos ang halos 1 taon. Walang salita, tanging yakap. Parehong sugatan, parehong basag, pero parehong buhay. Sa mga sumunod na buwan, lumabas ang mas madilim na katotohanan. Magkamag-anak pala ang dalawang amo. May dati na ring reklamo laban sa kanila na hindi na-aksyonan. Isinampa ang mga kaso: sexual assault, physical abuse, illegal detention. Noong 2022, matapos sa mahabang proseso, hinatulan ng mabigat na parusa ang mga salering. Isinara ang recruitment agency sa Pilipinas dahil sa kapabayaan at paulit-ulit na paglabag. Bumalik sa Nueva Ecija ang magkapatid. May trauma, may bangungot, ngunit may suporta mula sa pamilya, sa gobyerno at sa isa't isa. Unti-unti silang bumangon, at sa bawat umagang sumisikat ang araw sa bukid, pinapaalalahanan nila ang sarili ng isang katotohanang hindi na kailanman mabubura.